Nakita ng dalaga ang kanyang mapapangasawa at ang kanyang kapatid na babae sa kama. Ngunit hindi niya sila sinumbatan. Nagkusa siyang kanselahin ang engagement para magkasama sila. At ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Ana, dahil siya ay muling nabuhay. Sa kanyang nakaraang buhay, iniligtas ni Ana ang isang matandang babae. Para gantihan si Ana sa pagligtas sa buhay ko. Pinili siya ng mayamang matandang babae na maging manugang. Pero dahil mayroon ng mapapangasawa si Ana, kaya siya ay tumanggi. Ngunit ang nakababatang kapatid ni Ana ang kusang pumalit sa pwesto niya. Hindi inaasahan na, ang anak ng isang mayamang matandang babae ay isang playboy. Pagkatapos ng kasal, si Jisoo ay madalas na iniiwan at sinasaktan ng kanyang asawa. Akala niya ay kasalanan niyon ni Ana. Kaya niya hinayla si Ana para magpakamatay sa pagtalon mula sa gusali. Ngunit, si Ana ay nabuhay ulit. Napagpasyahan niyang mabubuhay siya para sa kanyang sarili sa buhay na ito. Pumayag si Ana na pakasalan ng anak ng mayamang matanda. Teka, Ana, sa wakas, naunawaan mo na rin. Akala ko ay hindi ka papayag, anak. Iniisip ko pa kung paano ko dadalhin si Jisoo sa pamilya Shen. Pero, narinig ko na ang bunso ng pamilyang Shen ay isang magaling mag-party. Napakagulo ng personal na buhay. Ate Ana, estudyante ka pa naman ng kolehiyo. O ako na lang kaya ang pumunta para sa'yo. Jisoo, huwag na. Marami ka nang nasakripisyo. Hindi ko nahahayaang magsakripisyo ka pa ulit. Pero, huwag ka nang magsalita pa. Nagdesisyon ka nang sumama kay Guji Anding. Magpakasal na kayo at lumipat na kayo sa inyong sariling tahanan. Ang kasal ng ate mo, huwag ka nang makialam pa. Ana, pumasok ka na at magpahinga. Hayaan mo na akong mag-isa. Jisoo, huwag kang magmadali. Magsisimula pa lang ang magagandang araw mo. Pagkatapos, si Ana ay nagpakasal kay Shiming. Pero si Shiming ay pinilit ng kanyang ina na magpakasal. Kaya naman lagi siyang malamig kay Ana. Nang matapos ang kasal, agad na sinermonan ni Shiming si Ana. Iligtas mo ang aking ina. Kailangan mo ng pera, di ba? Nadadaanan ko lang. Bukod pa rito, may boyfriend na ako. Iniwan mo siya at pinakasalan mo ako. Sasabihin mo pa bang hindi dahil sa pera? Kung sasabihin mong dahil sa pera, tama ka naman. Ang lalaking nagsabing mamahalin niya ako habang buhay. Pero nakipagtalik sa kapatid ko. Naghanap ako ng taong mas may kaya. At least may pera ako, katwiran. Ganyan ang tingin mo, alam kong mabuti. Ayaw mo nang may pagbubuklod. Pero, para sa isang taong hindi kayang mabuhay ng mahirap gaya mo, ang kasal ay para lang mapantayan ang mga magulang. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Ano man ang gawin mo sa labas, sino man ang maging kaibigan mo, wala akong pakialam. Kung sakaling makaramdam ka ng matinding paghihirap balang araw, hihiwalayan na lang natin ng maayos. Sige, maniniwala muna ako sa iyo. Para sa hustisya. Wala rin akong pakialam sa iyong ginagawa. Sana ituparin mo ang iyong pangako. Sa ganoon, sila ay nagkasundo na. Nang mga sandaling iyon, biglang narinig ni Shiming ang gutom na tiyan ni Ana. Tinatanong niya si Ana kung kumain na ba ito. Nahihiyang sumagot si Ana na hindi pa siya kumakain. Agad na ipinag-utos ni Shiming sa katulong maghain ng masaganang hapunan. Habang kumakain sila ng hapunan, nalaman ni Shiming na may nangyaring masama sa babaeng gusto niya. Binigyan niya si Ana ng pera at umalis. Kinaumagahan, nang magising si Ana, nakita niyang wala pa si Shiming. Kaya naman siya na lang ang nagtimpla ng tsaa para sa kanyang mga magulang. Tatay, nanay, kuya, at 2 hipag. Pasensya na, huli na ako. Ayos lang, nasaan si Shiming? Nagtrabaho siya hanggang gabi kagabi. Tulog pa siya. Ayaw ko siyang gisingin. Ana, bakit ka nagsisinungaling? Kagabi, habang naglalakad ako sa bakuran, nakita kong umalis si Shiming gamit ang sasakyan. Tinatanong ko ang mga katulong at nalaman ko na lumabas si Shiming kaninang hapon. Hindi pa rin siya bumabalik. Ana, nag-away ba kayo ni Shiming? Tita Wang, lumapit ka nga rito. Madam, lumabas nga talaga kagabi ang amo. Si Ana ay naiwan mag-isa sa bahay. Mukhang malungkot siya. Ana, ikakasal ka kay Shiming. Kawawa ka naman, ang walang hiyang iyon. Hintayin mo siyang bumalik,
Hindi ko siya mapapatawad. Sa kondisyon ng pamilya mo. Napakaswerte ko na nga lang na napangasawa ko si Shiming. Bukod pa rito, nagpakasal kami ni Shiming na hindi pa nagkikita. Para sa isang taong mahilig sa kalayaan gaya niya. Isang malaking pagsubok talaga ito. Sa tingin ko, kailangan namin ng panahon para mas makilala ang isa't isa. Naniniwala ako, basta't gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Si Shiming ay tiyak na uuwi ng masaya. Itay, inay, inumin ninyo ang tsaa. Sige. Si Ana ay malungkot kagabi. Pinagtatanggol pa rin niya si Shiming ngayon. Tama nga ang napili ko na manugang. Bakit ka umiiyak ng ganyan? Ganun ba ka nakakaantig ang mga sinabi ko? Ana. Hindi ka lang mabait. Mapagpatawad ka rin. Si Shiming ay mapalad. Na napangasawa ka. Ganun pala ang ginawa niya sa'yo. Halika rito. May inihanda na akong angpaw para sa'yo. Salamat po, inay. Ito ang angpaw mo galing sa tatay mo. Salamat po, itay. Iniwan siya sa kanyang kasal. Pero nanatili siyang kalmado. Hindi siya basta-basta. Aba, binabati kita, ha. Salamat sa iyo. Maligayang kasal. Salamat, ate. Ang kapal ng padala ng mayayaman. Tunay ngang hindi pangkaraniwan. Dagdag pa ang aking allowance kada buwan. Kung si Shiming ay hindi na uuwi. Lalo pa akong magiging masaya sa buhay. Noong nakaraan kong buhay, sa gabing iyon ng kasal namin, mukhang nasa labas din si Shiming. Si Jisoo ay nanira sa bahay ng babaeng iyon. Sinaktan siya ni Shiming, kaya umuwi siya sa kanyang mga magulang. Kung di ako pumunta roon para manggulo, siguro ayos lang. Tingnan mo siya, siguro pagod na pagod siya kagabi. Nakapunta ka na ba sa mga magulang mo? Salamat sa pagsabi para sa akin. Walang anuman, maliit na bagay lang iyon. Tara, lilibre kita ng lakad. Ano man ang gusto mong bilhin, kumuha ka lang. Basta isipin mo na lang. Libre ko yan sa'yo. Huwag na. Pero kung gusto mong magbayad ng utang, gusto ko ng kotse. Sige. Pero ikaw mismo ang magdadrive. May lisensya ka na ba sa pagmamaneho? Lisensya. Pagbibisikleta ng walang degree. Bisikleta. Para saan mo pa bibilhin ang bisikleta? May kotse naman at driver na kami sa bahay. Kung saan ka man gustong pumunta, tawagan mo lang ang driver. Ayoko nang makipag-agawan sa mga hipag ko. Ayoko ring magpasikat, mas magiging praktikal kung may bisikleta ako. Tama. Kung gayon, bumili na tayo. May tindahan sa unahan, Shiming. Shiming. Ang mga bagay na dapat mangyari ay mangyayari rin. Shiming, ikaw nga ba talaga yan? Ching-ching, mamili ka rin ba? Oo, bibili ako ng bisikleta para sa nakababata kong kapatid. Para makatipid siya ng oras sa pagpasok sa paaralan. Kung ano ang gusto mong bilhin, pumili ka lang. Ako na ang magbabayad. Shiming, siya ba ang bagong kasal mong asawa? Siya siyang Ana. Gustong-gusto siya ng nanay ko. Bigla na lang nahimatay ang nanay ko kahapon. Kaya kinailangan kong ipahatid siya ni Shiming sa ospital. Huwag mo na siyang sisihin, kung may sisisihin ka, ako na lang. Nahihiya, galit, nagagalit. Tingnan natin kung sino ang mas inaalagaan ni Shiming. Kumusta na ang iyong ina? Saang ospital siya? Bibisita ako sa kanya bukas. Nako,
Huwag na. Nariyan naman si Shiming. Tinulungan na niya ako sa mga gastusin sa ospital. Naka-recover na ang nanay ko. Ching Ching. Sa pagitan nating dalawa, hindi na kailangan pang magsabi ng tulong. Hindi mo rin naman siya kakilala. Hindi kailangan. Ching Ching, narinig ko kay nanay. Mabait na bata si Shiming simula't bata pa. Kung makakita siya ng mga pusa o aso sa daan na walang amo, o kaya'y isang pulubi, agad siyang magbibigay. Maliit na bagay lang yan, huwag kang mahihiya. Marami siyang pera. Hindi ka rin naman kailangang makaramdam ng pagsisisi. Nang ahas siyang manuya sa akin. Hintayin niya lang, malapit na niyang ibigay sa akin ang pwesto niya bilang ginang Shen. Palalayasin ka rin nila sa bahay. Ate Ana. Nako, ang malas-malas ko naman ngayon. Bakit sabay-sabay silang sumulpot? Ate Ana, galit ka pa rin ba sa akin dahil kay Jianding? Alam kong nagkamali ako, patawarin mo ako. Kuya ko ba to? Sinabi mo ba sa kanya na may boyfriend ka? Nako, ang bibig ko, mali na naman ako. Ikaw pala yung walang hiyang kapatid ni Ana. Nakipagtalik ka pa nga sa boyfriend ng ate mo. Wala ka talagang moral. Shiming, pinoprotektahan niya ako. Grabe naman ang pagiging close ninyo. Kinuwento na sa iyo ni Ana ang lahat. Asawa ko siya. Magkasundo kami. Anong kakaiba doon? Nang gabing iyon ay malinaw na hinanap niya ang kanyang kabit. Bakit niya pa rin pinagtatanggol si Ana ngayon? Siya nga iyon, di ba? Ang magandang babaeng ito. Narinig kong tinawag ka ni Shiming na Ching Ching, Ching Ching. Ang sweet naman. Ako si Yang Ching Ching. Siya at si Shiming ay mga magkaibigan. Kayo ni Shiming ay talagang bagay na bagay. Hoy, kuya. Bago kayo ikasal, hindi kaya, kayo ay. Kaya ang ate ko, kumusta naman siya? Ibig bang sabihin ng ate ko ang third party? Hindi ko na kaya. Jisoo, ang kapal ng mukha mong pagbintangan ako. Napakadumi ng bibig mo. Ang relasyon ni na Shiming at Ching Ching ay pagkakaibigan lang, kung dahil sa iyong mga paninirang puri. Nasira ang kanilang reputasyon. Kaya mo bang bayaran iyon? Ate Ana, bakit mo ako sinasaktan? Kung mahal mo pa rin si Jianding, ibibigay ko na siya sa iyo. Maglakas loob ka pang sirain ang aming pagsasama. Ang iyong murang paraan, kahit ang tanga ay makakapansin yan. Ate mo ako. Bastos ka, dapat ka lang sapakan. Huwag niyo nang saktan si Jisoo. Kasalanan ko ito. Ayoko namang dahil sa akin ay mag-away kayo. Tumigil ka na, para sa'yo. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Huwag mong isipin na may kakaibang pwesto ka sa puso ko. Huwag ka na ring magpanggap na nagsisisi ka. Kayong dalawa, huwag na kayong magpakita sa harapan ko. Kinahihiya kita, ikaw. Sabi mo naman, pinatawad mo na kami. Pinatawad ko kayo. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Moldita, wala kayong hiya. At saka, nakakasuka kayo. Kung hindi lang ako mabait, nangamatay na kayo ng 800 beses. Shiming, may kailangan pa akong gawin, mauuna na ako. Sige, Jisoo, tara na. Hindi ko akalain, kapag nagalit ang babaeng ito. Ang tapang-tapang niya. Tara na, bibili tayo ng bisikleta. Sige. Bilhin ang pinakamahal. Ito ang mga pampaganda na regalo sa iyo ni Ching Ching. Sabi niya, may kaunting pagkakaunawaan kahapon. Gusto niyang humingi ng tawad sa iyo. Naalala ko, noong nakaraang buhay, sinaktan ni Shiming si Jisoo sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Ginamit ni Ching Ching ang paghingi ng tawad bilang dahilan. Regaluhan mo siya ng mga pampaganda. Pero 2 beses itong ginamit ni Jisoo. Ang mukha niya ay namumula at may mga pantal.
Ang bait-bait naman ni Ching Ching. Salamat po. Master. Binibining Ana, inaanyayahan ka ni Binibining Shangji na maglaro ng baraha. Sige, sasabihin ko kay Shangji. Parating na ako. Hindi ako pupunta, may lakad ako. Walang problema, sundin lamang ang mga lumang patakaran. Pagkatapos ay hinanap ni Jisoo si Ching Ching para tanungin. Pero inakala ni Shiming na sinisiraan ni Jisoo si Ching Ching. Ngayon, nakapaghiganti na ako sa kanya. Susunod naman ako. Ang pangit naman ng panahon nitong mga araw na ito. Ang pangit ng itsura ng balat ko. Tingnan mo si Ana, siya ay isang bihirang kagandahan. Ana, ang puti-puti ng mukha mo, parang nagniningning. Parang blankong papel. Gumagamit ka ba ng mga pampaganda? Tama ang hula mo. Sa totoo lang, mga gamit kong kosmetiko ay regalo sa akin ng kaibigan ni Shiming. Isang kilalang dayuhang brand yun. Epektibo talaga. Biglang gumanda si Ana. Dahil pala sa mga pampaganda. Ana, pwede mo bang ipabili sa amin kay Shiming? Natatakot akong hindi pwede. Dayuhan ang brand na ito. Napakahirap bilhin sa bansa. Kahit mayaman ka pa, napakahirap pa rin. Ganun pala. 8,000. Nanalo ako. Hipag, anong nangyari? Yun ba yun? Nako, Ana, maganda ka na nga, natural pa. Hindi na kailangan ng makeup. O kaya, ibenta mo na sa akin yan. Salamat sa iyo, hipag. Kung determinado ka talaga na agawin, wala na akong magagawa. Pero, ang magandang palabas ninyo ni Ching Ching. Inaabangan ko pa rin.